Ngayon ang araw na haharapin ko ang pagsubok ng guro. Salamat sa inyong lahat sa pagiging saksi nito. Ngayon malalampasan ko ang pagsubok na ito. Abot ako sa pinakamataas na antas. Guro, naway magtagumpay kayo. Guro, naway magtagumpay kayo. Kaya mo yan, Woody. Parating na. Kuya Woody? Binibining Qianzhao, magiging maayos ang guro. Makapangyarihang Diyos. Sa pagkakataong ito, hindi mo ako makukuha. 7 araw na lang bago tumama ang pagsubok ng guro. Kailangan mong hanapin ang maalamat na double fish jade. Ito lang ang paraan para makaligtas. No? Kung hindi, patay ka. Guro, nagtatago ang mga artifact. Hindi sila masusubaybayan. Ang paghahanap nito sa loob ng 7 araw ay halos imposible. Alam kong nauubusan na ako ng oras. Kaya gusto ko lang makasama ang aking nobya. Ingat po, Guro. Aalis na ako. Ako si Jiang Qianzhao ng pamilyang Jiang mula sa Yunzhou. Ginong Woody, pakisagip po ang aking lola. Handang-handa po akong maging alipin ninyo, maging katulong ninyo. Hindi ko kailangan ng katulong, pero sabi mo apelido mo ay Jiang. Si Jiang yan ba ang lola mo? Oh, malubha ang kalagayan niya. Kung tutulungan ninyo siya, Ginoong Woody, si Binibining Chen, ay magiging pangkalahatang tagapamahala ng Jiang Group. May ambisyon talaga si Chao Er. Kung matutulungan ko siyang umasenso bago ako mamatay, hindi masasayang ang 7 taong relasyon namin. Sige, nangako ako sa'yo. Salamat, Ginong Woody. Ipapalabas ko na ang appointment. Susunduin kita sa mga Chen mamaya. Sige. Ang bahay na ito ay puno ng mga alaala ni Chao Er at sa akin. Sayang. Malapit na akong mamatay. 5 minuto ang nakalipas, ang Jiang Group ay opisyal na hinirang si Binibining Chen Chaoer bilang pangkalahatang tagapamahala ng grupo. Isang piging para sa promosyon ang gaganapin mamayang gabi. Si Chen Chaoer ay naging ang pinakamabilis na negosyanteng higante na umabot sa 10 bilyon na halaga sa Yunzhou. Si Jiang Qianzhao ay ang bilis talaga. Saan ka ba galing? Nanay! Tinutulungan ko si Chao Er. Huwag mo akong tawaging nanay. Kasal ka na ba sa kanya? Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatan? Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Nobyo mo siya. O babaliin ko ang mga binti mo. Bakit? May mukha ka pang magtanong? Nakikita mo ito? Si Qiao Er ngayon ay ang pangkalahatang tagapamahala ng Jiang Group. Mahigit 10 bilyon ang halaga. Kung mananatili siya sa'yo, magiging katatawanan lang siya. Babae ko si Chao Er. Sa buong mundong ito sa ilalim ng langit walang sino man ang maglalakas loob na pagtawanan siya. Babae mo, kalokohan. Tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Kapag katabi mo siya, iisipin ng mga tao na ikaw lang ang kanyang tuta. Ikaw? Eh ako, tamad ka lang. Bukod sa pagsusugal, ang ginagawa mo lang ay manghingi ng pera kay Chao Er. Kung ako ang lalaking katulad mo, mabuti pang mamatay na lang. Binabalaan kita. Makipaghiwalay ka na sa kanya ngayon. Hindi ako sasangayon. At si Chao Er rin ay hindi sasang-ayon. Sumasang-ayon ako. Chao Er, anong sinabi mo? Woody? Alam kong mahirap tanggapin ito, pero mas mabuti na yung maagang putol. Harapin mo ang katotohanan. Ako? Si Chen Chaoer ay sumali sa Jiang Group. 3 taon na ang nakalipas. 6 na promotion sa loob ng 3 taon. Ngayon, ako na ang general manager ng buong grupo. Nagkakahalaga ng 10 bilyon.
Ngayong gabi, ang grupo ay maghahandog ng isang salo-salo para sa akin. Bawat bilyonaryo at elite sa Yunjo ay naroon para magbunyi para sa akin. Hindi ko ito sinasabi para magyabang ng aking tagumpay. Gusto kong malaman mo na ang aking kinabukasan ay lampas sa iyong imahinasyon. Ang agwat sa pagitan natin ay napakalaki para mapagtagpi. Magkaiba ang mundo natin. Sapat ba ang isang simpleng posisyon bilang manager para iwaksi mo ang 7 taon nating pagmamahalan? Ang Jiang Group ang pinakamalaking imperyo sa Yunzhou. Karamihan sa mga tao ay hindi karapat-dapat maglinis ng kanilang kubeta. Hayaan mo na ang maging general manager. Pangalawa lamang sa Emperatrice, si Chairman Jiang Chanjiao mismo. Narinig mo ba yon? Para mas klaro, malayo na ang antas ko sa iyo ngayon. Kung alam kong magiging ganyan kakayabang ng lumuhod at makiusap si Jiang Chenjiao na tanggapin ko ang trabaho, hindi na lang sana ako pumayag. Nagtataka ako kung bakit may naririnig akong tumatahol. Ikaw pala. Anong sinabi mo? Ang posisyon mong GM ay hiniling para sa'yo? Tama. Sana all. Pumunta ako rito ngayon para sabihin kay Cower na ako ang nag-udyok sa board na magpadala ng recommendation letter. Kaya nga siya ang nakuha sa trabaho. Bifeng? Maraming salamat! Udi, malinaw na ngayon. Ano pa ang masasabi mo? Ako na ang magsasabi, bata at walang muwang si Cower. Nang makasama ka ng 7 taon, ito ang pinakamalaking dungis sa buhay niya. Gawan mo naman kami ng pabor. At hayaan mo na lang siya. Tamad ka na nga sa pang-araw-araw ngayon, nananapak ka pa. Chen Shower, bulag ka ba o tanga? Nagsisinungaling siya sa'yo. Di mo ba nakikita? Kalokohan. Ang gusto lang ni Beifeng ay ang mabuti para sa akin. Ikaw, matagal na tayong magkasama pero nakatulong ka ba sa akin? Ang sakit mo sa ulo. Umalis ka na. Ayokong makita kang muli. Sige, Chen Shower, tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Huwag kang magsisi. Teka, ang bahay na ito ang saksi sa ating kasaysayan. Dahil ako ang nagtatapos nito. Sa'yo na ang bahay. Wala na akong utang na loob sa'yo. Woody. Oras na para magbayad. Sige, mula ngayon, tapos na talaga tayo. May gagawin pa ako. Paalam. Ibalik mo yan? Hoy, Tumigil ka dyan. 2 milyon ang laman ng card na ito. Kunin mo ang pera at umalis ka. Tungkol naman sa bahay na ito, napakahalaga nito para kay Shower. Kapag ikinasal na kami, ito na ang magiging bahay namin pagkatapos ng kasal. Hindi na ako makapaghintay na makasama siya rito. Patay ka. Kunin mo ang maruming pera mo. Udi, bitawan mo.
Gagawin kitang magpakagago, gagawin kitang magpakagago, gagawin kitang magpakagago. Ako ang may-ari ng bahay na ito. Kung may ibang mahahanap si Chower, pwede kong ipagdasal ang swerte niya. Pero yung taong yon, hindi kailanman ikaw. Aray, Ikaw, Ginoong Liu, ayos ka lang ba? papatay ikyasip, isasya dit sisa, harip. Papatayin. Sino? Chairman Jiang, hindi ikaw ang tinutukoy ko. Yung talunan na umalis kanina ang tinutukoy ko. Woody ang pangalan niya. Woody? Opo, Chairman Jiang. Hindi mo alam. Sinuntok ng lalaking yun si Ginoong Liu. Dapat pagbayarin mo siya. Huwag kang mag-alala, Chairman Jiang. Gigibayin ko siya ngayon din. Hindi makapaniwala. Sige. Woody, talunan ka. Paano ka nakapasok? Guardia! Guardia! Bakit hindi siya pinigilan? Hayagan akong pumasok. Sino ang may lakas ng loob na pigilan ako? Katarantaduhan, ngayong gabi ay ang handaan para sa pag-akyat ni Xiao Air. Mga bata o lamang na milyonaryo ang maaaring narito, isang palamunin na tulad mo na nakitira sa kanya ng 7 taon. Anong karapatan meron ka? Tao, baliin ang mga binti ng talunang ito, itapon siya. Chairman ng Jiang Group. Dumating na si Miss Jiang Chanjiao. Ngayon ay ang handaan para sa pag-akyat ni Chen Chao Air. Ngunit ang tunay na bayani ay ibang tao. Siya ay isang tunay na dalubhasa, isang maalamat na talento, at siya ang nagligtas sa buhay ko. Isang elite na iginagalang ni Chairman Jiang at ang tagapagligtas niya. Diyos ko, sino ba itong lalaking ito? Susunod, hahayaan ko siyang personal na mag-anunsyo ng pagtatalaga kay Chao Air bilang GM. Ngayon, sa pinakamalakas na palakpakan, malugod nating tanggapin ang dakilang lalaking ito sa entablado. Woody, ngayon hanggang saan pa ba ang gusto mong ituloy? Bumaba ka riyan. Chairman Jiang, hindi mo alam. Isa lang siyang walang kwentang palamunin. Narito lang siya para lokohin si Miss Chen para sa pera. Eksakto. Ang anak ko ay nakipaghiwalay na sa kanya. At siya ay nakakuha ng bahay ng libre. Ngayon gusto niyang bayaran siya ng anak ko. Grabe na ito. Woody, magkakaroon ka lang ba ng pagsisisi kapag huli na ang lahat? Alam mo ba kung sino talaga siya? Ibig ko sanang ibigay sa iyo. Dahil bulag ka naman, good luck na lang sa iyo. Kanino ka nagsasalita? Chairman Jiang, ibalik siya. Pantayan mo ang iyong bibig. Kanselahin ang handaan. Kanselahin ang pagtatalaga bilang GM. Ano? Master Wu, narinig ko kay Chen Zhao na hinahanap mo ang Double Fish Jade. Oh. Ma'am, alam mo ba kung nasaan ito? Ang Jade Fish mula sa set ng Double Fish ay ang pinakamahalagang mana ng aking pamilya. Talaga? Ma'am, isinumpa ako sa pangalan ko bilang isang master. Sa ilalim ng langit na ito, anuman ang kailangan para mapalitan ng jade na iyon, makukuha ko ito anuman ang mangyari. Master Wu, bukas sa Yunzhou may isang international auction. Sa pagkakaalam ko, naroon si Jiang Hongsheng.
Naiintindihan ko. Ma'am, ako mismo ang dadalo sa auction na yon. Mga binibinin at Ginoo, NH International Auction ay magsisimula na. Ito ba ay matatagpuan sa enamel? Ang Imperial Vase the West ay Milton Qing Dynasty. Ngayon pa man, kailangan siya itong magbabalam sa inyo. Ito ay isang replica. Replica. Panimulang tawad ay 10,000. Peke ang unang item, ang mga auction nimbiyon ay talagang bumababa na ang kalidad. Oo, basura lang ito. Bakit pa pag-aaksayahan ng oras? Kahit aso ayaw nito, sunod na. Sa susunod na item, Kung walang magtatawad, ito ay hindi mabebenta. Sandali. 10,000. Akin na yan. Mga talunan na pumupunta rito ng walang pera. Bumibili ng mumurahing basura tulad nito, nakakakahiya. Budiha, kung gusto mong bumili ng antigo, tutulungan kitang humanap ng tunay. Ito ay peke lang, hindi sulit. Paano kung sabihin kong ang peking ito ay nagkakahalaga ng 100 bilyon? 100 bilyon? Woody, sa 10,000 yan, dapat bumili ka na lang ng utak para ayusin ang ulo mo. Tigilan mo ang pagpapahiya sa sarili mo. Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang magsalita? Hayop ka, magbabala ako sa'yo. Ang aso kahit tumayo sa 2 paa, aso pa rin yan. Ang peking ito. Dahil lang sa sinabi mo, naiintindihan mo? Madaling magsalita. Kung hindi mo kayang bilhin, manahimik ka na lang. Hindi ko kayang bilhin? 1,000,000. Ang bot na ito ay akin na. Kawawang aso. Ang milyong ito ay abuloy sa isang asong sunod-sunuran. Tumapat ka kung kaya mo. Ako ang magtataas para sa kanya. 5 milyon. Jiang Qianjiao. Para sa manlulokong ito, 5,000,000? Nababaliw ka na ba? Kung sabihin niyang 100 bilyon, edi 100 bilyon. Kung hindi mo kayang tumapat sa presyo, manahimik ka. Sige, tingnan natin. Kung magkano ang pera mo? 1 bilyon. 30 milyon. 80,000,000. 1 bilyon. Chairman Jiang, tataas pa ba ang iyong taya? Tataasan? Tangang-tanga lang ang magtataas pa. Jiang Qianjiao, 1 bilyon ang ginastos mo sa peking ito. Sigurado ako, walang mas tanga pa sa'yo. Tumigil na ako sa pagtaya. 1 bilyon. Ang basurang ito lahat ay sayo na. Ganun pala, Chairman Jiang, planado ang pag-atake niya. Ang kapal ng muka! Paano niya pamumunuan ang kumpanya? Ang chairman ng Jiang Group ay isang katatawanan lang. Jen Jiao, 1 bilyon para sa 100 bilyon? Nakao yan? Nagmamatigas ka pa? Taya tayo. Taya? Anong klaseng taya? Tayaan natin kung ang peking ito ay nagkakahalaga ng 100 bilyon. Nababaliw na ba siya? Ang yabang! Kapag naubos na ang swerte niya, wala nang makakapigil sa kanya. Woody, nababaliw ka na ba? Kung gusto mong mamatay, pagbibigyan kita. Sige, ano ang pusta? Hindi pera. Nakakasawa ang pera. Sa halip gusto ko ang jadefish na nasa iyo. Ang jade fish? Isa yan sa maalamat na double fish jades. May ganong relikya pala si Chairman Jiang. Kung gusto mong tumaya, isugal mo ang buong Jiang Group pangako ko. Hoy, hindi kailangan ng Jiang's Group. Sige, itaya ang buong Jiang Group. Tapos na ang subasta, may 2 akong kasunduan sa pagtaya dito kapag napirmahan opisyal na magkakaroon ng pustahan at ito'y notaryado ng aming auction house. Ang buong pamilya Jiang ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 500 bilyon. Kung matatalo ka, magigiba ang mundo mo. Ano ang pusta mo? Sa wakas, hinintay kita. Jiang Qianjiao, mula ngayon ikaw
at ang imposter na ito ay sa kalsada na matutulog. Master Tang, ikaw ang autoridad sa industriya ng pag-appraise ng kayamanan. Pakiusap, gamitin mo ang iyong mga mata. Tingnan natin kung magkano ang halaga ng bote ng porselanang ito. Sige, pasensya na. Magpapakita na ako ng kakayahan. Hindi, wala nang iba. Woody, gustong-gusto mo bang mamatay? Chairman Jiang, Madam Jiang, humihingi ako ng paumanhin para sa kanya. Ito ang jade in the bottle. Binata, pwede ko bang tingnan ang jade na ito? Dahil mate, makita man lang itong kayamanan sa sarili kong mga mata, pwede na akong mamatay ng masaya. Master Tang, anong ibig mong sabihin? Pinagpala ng langit mananatiling maunlad. Ito ang matagal nang nawawalang Heshibi. Ito ang selyo ng kapalaran. Ito ang heirloom seal of the realm. Ano? Hishibi? Ang kayamanang tulad nito ay nagkakahalaga ng 100 bilyon. Madali lang. Ito ay walang halagang pambansang kayamanan. Paano yon posible? Alam ko na, si Kuya Woody ang pinakamagaling. Ang pustahang ito. Nanalo ako. Ibigay mo yan. Ano, Chairman Jiang, galit ka ba dahil natalo ka? Huwag mo akong guluhin. Natalo ka, ibigay mo ang jadefish ngayon. Wala akong ibibigay sa iyo. Anong gagawin mo? Hulihin siya. Sino ang may lakas ng loob na subukan yan? President Joe. Siya ang presidente ng 10 nangungunang auction house. Bakit siya nandito? Alam ko ang lahat, Chairman Jiang. Dahil mayroong pustahan sa aking auction, ayon sa mga patakaran, kailangan mong ibigay ang Yangyu Jade Pendant sa batang ito. Kung hindi, baka masira ang reputasyon ng aking auction house. Woody, hintayin mo ako. Alis na tayo. Nakuha na ang isang Pisces Jade Pendant. 6 na araw na lang ang natitira. Hindi pa huli ang lahat. Ito ay para sa iyo. Hindi, ito ay para kay Sir Woody. Tama ka. At napakamahal pa nito. Hindi ko ito matatanggap. Tanggapin mo na lang. Kung hindi mo ginamit ang Jiang's Group bilang pundasyon, hindi ko rin makukuha ang pares ng Jade Pendant na ito. Yun. Salamat, Sir Woody. Talagang karapat-dapat sa hisbi na nagkakahalaga ng 100 bilyon. Talagang malinaw na yelo at malinis na jade. Napaka-ingenious. Dahil binigyan ako ni Sir Woody ng napakamahal na regalo. Pagkatapos, babayaran ko ng mabuti si Sir Woody. Hoy, Jiang Shao. Umalis ka sa daan. Jiang Shao, naalala mo ba ako? Ako, si Liu Beifeng. Liu Beifeng. Medyo may impresyon. Ang magandang babaeng ito ay... Tingnan mo ang aking nobya. Ang iyong estilo ay nilagyan din ng ganitong klaseng nobya. Umalis ka na. Magandang babae, ano ang pangalan mo? Ako si Chen Chaoer. Mr. Jiang, lumapit ako sa iyo para humingi ng pabor. Oh, tulong, sige. Ako ay gusto kong tumulong sa mga magagandang babae. Hahaha, sabihin mo kung ano ang problema. Ang iyong ama ay dumalo sa isang auction ngayon. May isang lalaki na nagngangalang Woody. Siya at ang iyong ama ay may hindi pagkakaunawaan, si Woody. Sinabi sa akin ng tatay ko na sinira ni Woody ang kanyang mabuting gawa. Sa lalong madaling panahon ay papatayin ko siya. Matutulungan kita dito. Ngunit kailangan mong pangakuan ako ng isang kondisyon. Dilaan mo ito ng malinis at tutulungan kita. Ginong Jiang, hindi ako ganong klaseng tao. Anong klaseng tao ka? Nagpapanggap na dalisay? Hulihin siya.
Palinisin niyo sa kanya sa pamamagitan ng pagdila. Bitawan ninyo ako! Bitawan ninyo ako! Hoy, Bitawan ninyo ako! Chen Xiaoer. Zheng Hongsheng. Bitawan mo ako. Ang tapang mo ha. Okay lang. Gusto ko yung tapang mo magsalita. Papadilain kita sa lahat ng tao rito mamaya para lumambot ang bibig mo. Nakikita ko kung gaano kakatigas ang ulo. Maging tapat ka sa akin. Bitawan mo siya o mamamatay kang walang libingan. Sino ka? Woody, bakit ka nandito? Umalis ka! Ikaw pala si Woody. Ang lakas ng loob mo. Mag-isa kang pumunta rito. Ibalik mo ang jade fish ng tatay ko o papatayin ko siya. Hahawakan mo ako. Mga tao, patayin siya. Mga walang kwenta. Si Woody pala ay napakalakas talaga. Huwag kang lumapit. Ang tapang mong pumunta, papatayin ko siya. Karapat dapat ka bang makipagnegosasyon sa akin? Sampalin kita hanggang mabulag ka. Pangalawang sampal. Sampalin kita dahil sa kalibugan mo. 2 sampal lang ba yan? Ito ang pangatlong sampal. Kasalanan ng anak, hindi ng ama. Dahil wala ang tatay mo dito, ikaw ang tatanggap ng pangatlong sampal para sa kanya. Hahaha, sasabihin ko sa'yo. Patay ka. Ang tatay ko ay may koneksyon sa hari ng hilagang hangganan. Kapag sinampal mo ako, para mo na ring sinampal ang mukha ng hari ng hilagang hangganan. Hari ng hilagang hangganan. Siya pala ang pinagkakatiwalaan ng mag-ama ninyo. Sasabihin ko rin sa'yo, kahit pautangin ko ng 100 lakas ng loob ang hari ng hilagang hangganan, hindi siya maglalakas loob na gumulo sa harap ko. Ang tapang mong insultuhin ang hari ng hilagang hangganan. Hindi ka palalampasin ng hari ng hilagang hangganan. Sa bandang huli, papatayin kita. Baka wala ka ng pagkakataon. Woody, hindi mo siya pwedeng patayin. Kung talagang tinawag niya ang hari ng hilagang hangganan, tiyak na mamamatay ka. Huwag kang mag-alala, sabi ko nga. Ang hari ng hilagang hangganan ay walang lakas ng loob sa harap ko. Nandito na ang surveyor. Ang mga tao sa loob, huwag kayong magpakapalalo. Tinawag ng tatay ko ang mga surveyor para tulungan ako. Tapos ka na. Xiaoer. Xiaoer. Ikaw, Woody, darating ang mga tao mula sa Xuantiansong sa ilang sandali. Sabihin mo na ako ang may kasalanan sa lahat. Nagsimula ang lahat dahil sa akin, hindi kita maipapahamak. Anak. Anak, sino ang nanakit sa'yo ng ganito? Pinutol pa ang dila mo, pinatay ko ang buong pamilya niya. Ako. Ikaw. Ako. Puta, papatayin kita. Tigilan mo yan. Tumahimik ka, dalhin ang lalaki para sa investigasyon ng surveyor. Dalhin na. Huwag kang mag-alala, anak. Ipaghihiganti kita ng tatay mo. Hahanap ako ng pinakamagaling na abogado para ipagtanggol ka. Lord King of the Northern Frontier, maliit naghahandog ng kita ng Four Seas Chamber of Commerce sa susunod na 10 taon. Mangyaring pumunta sa Yunzhou para ipaghiganti ang aking anak. Dalhin ang mga tao.
Uulat sa Hallmaster sina Chen Chaoer at Woody pagtrespass at armado. Pinutol ang dila ni Jiang Yi. Ang pag-uugali nitong dalawang tao ay malubhang nilabag ang mga batas ng ating bansa. Napakalaking kapal ng muka para sa ganitong kasuklam-suklam na tao. Mariing kong inirekomenda na pareho silang mamatay. Tama, parusahan ng mabigat ang mga kontrabida, mamatay para humingi ng tawad, mamatay para humingi ng tawad, mamatay para humingi ng tawad. Mamatay para humingi ng tawad. Mamatay para humingi ng tawad. Mamatay para humingi ng tawad, mamatay para humingi ng tawad. Ano pang hinihintay ninyo? Sumasang-ayon ako sa kabilang panig, dapat nilang bayaran ang buhay ni Jiang Yi. Dapat nilang bayaran ang buhay ni Jiang Yi. Traitor ka. Jiang Dong, ano ang ibig mong sabihin? Ako ay walang pag-iimbot. Boses para sa katarungan. Bakit ka nagtaksil? Hallmaster, naghihintay ako na kusang umatras sa paglilitis na ito, umalis ka. Kung maglakas loob kang umalis, ito ay para maging kaaway ng aking Jiang Group. Ikaw, tumahimik ka. Sa korte, walang ingay, palayasin. Ano ang masasabi ninyong dalawa? Lahat ay kasalanan ko. Ako ang nanakit sa lalaki. Ako rin ang pumutol sa dila ni Jiang Yi. Walang kinalaman si Woody. Kung gusto ninyong parusahan, ako ang parusahan ninyo. Si Woody ay hindi kriminal. Ako ay nagkasala. Kalokohan. Huwag mong isiping hindi ko alam. Magkasabwat ang mag-asawang ito. Oo, walang pagpapatawad sa sino mang makasalanan. Dapat magtagumpay ang katarungan. 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 Gusto mong tulungan si Woody na kunin ng sisi, tama ba? Walang paraan, ipinaalam ko na sa hari ng Northern Frontier. Dumating na siya. Walang kinikilingang pagpapatupad ng batas. Ngayon, kayong lahat ay dapat magbayad para sa aking anak. Kasalanan. Katahimikan, ano pa ang masasabi ninyong dalawa? May sasabihin ako. Chen Chaoer. Ikaw ay nagkasala. Chen Chaoer, talagang may kasalanan ka. Woody, kuya. Woody, walang hiya ka. Pinagtakpan ka pa ng anak ko, tapos nanakit ka pa. Nakikita mo? Chaoer, si Woody ay taong walang utang na loob. Kahit na si Jiang Yi ang unang nagkamali, sinubukang dungisan ang puri mo, hindi mo pwedeng putulin ang dila ng isang tao. Pero, patayin mo siya. Anak. Anak. Patayin mo siya, patayin mo siya. Niloloko mo ba ako na walang tao sa Jiang's group? Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob na hawakan siya. Hinahamon mo ako? Ikaw ba ang hari ng Hilagang Hangganan? Gulo-gulo ka, walang dignidad. Anong nangyayari sa loob? Hari ng Hilagang Hangganan. Ang grupo ni Jiang at ang Sihai Chamber of Commerce ay nag-aaway. Bahagya na lang kaming nakatakas. Nasa loob si Jiang Hongsheng mula sa Four Seas Chamber of Commerce. Tama, si Jiang Yi, ang anak ni President Jiang Ai, pinatay sa lugar ng isang lalaking nagngangalang Woody na galit si President Jiang. Gusto kong babayaran ni Woody ang buhay niya, sandali lang. Anong sabi mo pangalan ng taong yon? Woody. Tapos na? Talagang isang celestial teacher. Huwag kang matakot. Woody, pinatay mo ang anak ko pagbabayaran mo ito ng dugo. Ang lakas ng loob mo. Si Jiang Chenjiao ay naghihintay sa pagdating ng hari ng Hilagang Hangganan. Ikaw ang tipaklong na humaharang sa kotse, gagawin kitang malagim. Habang nandito ako, walang makakasakit sa kanya. Sige, gusto mong mamatay, kaya tutuparin ko ang gusto mo. Lord Hari ng Hilagang Hangganan, gaano pa katagal? Iulat sa presidente, dumating na ang hari ng Hilagang Hangganan. Narinig mo ba yon? Dumating na ang hari ng Hilagang Hangganan, pinoprotektahan mo sila. Kaya mo bang pasanin ang kasalanang ito? Hari lang ng Hilagang Hangganan. Hayaan mo lang akong magpakalutang ng ganito. Woody. Ang hari ng Hilagang Hangganan na sinasabi mo? Sa paningin ko, parang langgam lang yan. Wala dapat ikatakot. President Jiang, ako ang nagsimula ng lahat.
Wala itong kinalaman sa iba. Patayin mo na lang ako kung gusto mo. Bitch, sino ka para kausapin ako ng ganyan? Hintayin mong dumating ang hari ng hilagang hangganan. Gagahasan mo na kita bago patayin. Patayin mo ang nanay mo. Nangangahas na pumatay. Dumating na ang hari ng hilagang hangganan, patay ka na. Ikaw ang hari ng hilagang hangganan. Tingnan ninyo ang hari ng hilagang hangganan. Tapos na. Tapos na. Nandito na talaga ang hari ng hilagang hangganan. Baka hindi lang si Chow'er ang maapektuhan. Kahit tayo ay papatayin ni Woody ang basurang ito. Si Wu Tianxing. Hari ng hilagang hangganan, narito ka na rin sa wakas. Sila iyon. Pinatay nila ang anak ko. Kinahasa at pinatay ko ang dalawa niyang babae sa harapan niya. Kasuklam-suklam. Hari ng hilagang hangganan, sa tingin ko ay nagkakamali ka ng tao. Bakit mo ako hinahampas? Maling tao. Ako ang nananakit sa iyo, Jiang Hongsheng. Buong araw kang nagpapanggap sa ilalim ng aking bandila. Nagdaraya ka saan man. Sinira mo ang aking pangalan. Akala mo ba hindi ko talaga alam? Hindi, hari ng hilagang hangganan. Hindi ko talaga sinira ang iyong reputasyon ngayon. Patay na ang anak ko. Natural lang na gusto kong maghiganti para sa kanya. Hump ang anak mo. Padamar po asid atin masamang. Kahit patay na siya, patay na siya. Tungkol sa iyo hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagsisisi kung gusto mong mamatay, sumama ka sa anak mo. Panginoong Hari ng Hilagang Hangganan, patawarin mo ako. Dahil sa aking anak na namatay. Pakiusap, patawarin mo ako. Hindi ako ang dapat mong hinga ng tawad. Binibining Chen. Pasensya na, ako ito, hindi kasalanan ng anak ko. Patawarin mo ako, pakiusap. Patawarin mo ako. Ikaw ang bahala magdesisyon. Yamang patay na si Jiang Yi. Tapos na muna ito. Salamat. Oo. Umalis ka na. Oo. At ang anak mo? Pilisan mo. Makalangit na guro. Ako ang pinakaayaw kong bagay sa buhay ko ay ang taong hamak. Hindi ko inaasahang may ganoong tao sa aking mga tauhan. Nakakahiya talaga. Nakakahiya. Kung wala nang ibang problema, aalis na ako. Pasensya na sa abala. Hoy! Ano ba talaga ang nangyari? Hindi ko akalain na napakatapat ng hari ng hilagang hangganan. Mauna na ako. Sige. Chen Chow'er, alam mo ba kung wala si Kuya Woody? Ano kaya ang mangyayari? Chow'er, halika na tayo. Hoy, Chow'er. Hoy, anak. Anong problema mo? Oh, nakakaba ako kanina. Biglang pag-relax ko, sumakit ang ulo ko. Naku, Chow'er. Huwag mong hawakan ang anak ko. Umalis ka dyan. Chow'er, tulungan kita. Ginoong Lu, magpakabait ka. Chow'er, anong ginagawa mo? Pag-alis ko lang, pinadala ko na agad ang mga tauhan ko. Kung hindi, paano natin haharapin si Jiang Yi kaming dalawa lang? Oo, Chow'er. Sinabi sa akin na Ginoong Liu ang lahat. Ayaw na ayaw talaga niyang iwan ka. Ang galing mong magkunwari. Nasaan ang mga dinala mong tao? Sa pagkakaalam ko, ang Sky Survey Division na ito ay dala ni Jiang Chenjiao. Anong kinalaman mo dyan? Natatakot ka lang masagasaan si Jiang Yi, kaya ka tumakbo ng nakayuko, di ba? Woody, ano ba ang pangalan ng aso mo? Akala mo swerte ka. Nakakuha ka ng piraso ng his buy. Talagang mahigpit kang kumapit sa hita ni Ginoong Jiang. Panaginip lang yan, isa kang palaboy na umaasa sa iba. Hintayin mong magsawa si Chairman Jiang. Itatapon ka lang niyang parang basura. Gets mo? Nanay mo, gets?
Anong karapatan mong saktan ako? Papatayin kita. Tama na. Ayan na. Xiao Air. Isang piraso ng Hisbi, 100 bilyon. Wala nang mas mahalaga kaysa sayo. Ay, Kiawer, paano no nangyari niyo yun? Itong batang ito, si Liu Xiao. Huwag kang mag-alala. Tiyak na mapapapayag ko siyang mabuti. Si Woody, gusto kitang patayin. At ikaw, Chen Chaoer, gagantihan kita sa tamang panahon. Ang hari ng hilagang Xinjiang ay bumabati sa makalangit na guro. Ang sampal na ito, nabigo akong disiplinahin ang mga tauhan ko. Nagalit ang makalangit na guro, hindi dapat sinaktan. Maaasahan ninyo, mula ngayon ako, ang hari ng hilagang hangganan, ay wala nang kinalaman sa mga gawain ng mga tulisan. Ikaw. Tumayo ka dahil sa iyong patas na pagpapatupad ng batas. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon para magbayad sala. Makalangit na guro, pero pwede namang pag-usapan. Sa loob ng 5 araw, tatawid ako muli. Dapat mong tipunin ang lahat ng Pisces Jade Pendant para magtagumpay. Pero ngayon, Yangyu Jade Pendant pa lang ang nakuha ko. Ang isa pang piraso ay wala pa. Kaya tulungan mo akong kumalat ang balita. Kung may makapagbigay sa akin ng Goldfish Jade Pendant, isiping may utang na loob ako sa kanya. Gagawin ko ang kahit anong gusto niya, isang beses. Biyaya ng langit. Kapag lumabas na ito, baka magkagulo ang buong Yunzhou. Maliit na bagay lang yan. Paano naman ang ibang bagay? Sa loob ng 5 araw, magdaraos din ako ng seremonya ng pagsubok. Iniimbitahan ko ang mga bayani ng daigdig na dumalo. Hindi ito nagtagumpay ngayon. Maging mabait na lang. Oo. Kailangan kong umuwi para alagaan si Chaoer. Tapusin na natin ito agad. Pagbati sa Heavenly Master. Anak. Walang kakayahan ang iyong ama. Hindi ka laban ng hari ng hilagang hangganan. Wala akong paraan para ipaghiganti ka. Ahahaha. Hayaan nating si Woody at ang 2 babaeng yan ay mabuhay pa. Pakikiramay, President Jiang. May paraan ako para matulungan kang maghiganti, Jiang Xiao. Paano? President Jiang, kilala mo ba ang Heavenly Master ng Tianji Pavilion? Sino ang hindi nakakakilala kay Heavenly Master? Kahit ang hari ng hilagang hangganan ay parang langgam sa harap niya. Ano ang kinalaman nito sa Heavenly Master? Hindi mo alam, President Jiang. Kanina lang, Sinabi na magdaraos ng seremonya ng pagsubok ang Heavenly Master. Kailangan ng Pisces Jade Pendant para malampasan ang pagsubok. Kung sino man ang makakuha ng Pisces Jade Pendant, magkakautang ng pabor ang Heavenly Master. Tama. Dapat mamatay si Woody. Niloko niya ako at ninakaw ang aking Sunfish Jade. Kung hindi, sana ay nagkaroon na sana ako ng pabor mula sa Master. Kung gayon, kahit na nandito ang Northern King, wala akong pakialam. Chairman Jiang, ito ang plano na nais kong imungkahi. Dapat nating agawin sina Jiang Chanjiao at Chen Chaoer. Gagamitin natin sila para takutin siya at pilitin siyang isuko ang Jade. Hindi mo na ba? Mahal si Chen Chaoer. Handa ka bang gawin ito? Ang babaeng yun, sinayang lahat ng nararamdaman ko. Ngayon makikita niya kung gaano ako kawalang awa. Mabuti. Yamang nagdesisyon ka na. Ako mismo ang maglilipat ng mga tauhan mula sa Sea High Commerce. Kung magtatagumpay tayo, si Chaoer ay sayo na ang pagpapasya kahit anong gusto mo. At ako ang makikipagkita sa Master para sa iyo. Salamat, Presidente. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Aray, nandito na si Woody. Ay, Woody. Maupo. Hoy, kumusta ka? Mas mabuti na ako. Kuya Woody, Chairman Jiang. Chairman Jiang. ito ay para sa'yo. Walang anuman. Kuya Woody, ito ang sopas na personal kong inihanda para sa iyo. Inumin mo habang mainit. Akin na. Hoy,
Hiwaan kita ng prutas. Hihiwain ko ng prutas. Hoy! Woody, naku nahihiya ako. Woody, bakit hindi mo kunin? Salamat. Ang bait mo naman. Bakit mo pa ako kailangang pasalamatan? Chairman Jiang, ang sinabi mo, 7 taon na akong kasama ni Woody. Hindi pa siya nagsabi sa akin ng salamat. Baka hindi masyadong nag-uusap si Chairman Jiang at si Woody. Kaya normal lang na magalang siya sa'yo. Kung tama ang alala ko. Matagal na dapat kayong naghiwalay ni Woody. Hindi naman, konting hindi pagkakaunawaan lang. Nagbibiro ka lang, Chairman Jiang. Nako, medyo siksikan dito sa bahay. Lalabas muna ako para huminga. Huminga lang. Nainom mo na ba ang sopas na ito, Chower? Huwag mong sayangin. Woody. Mainit ba sa iyo? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Para kay Woody, siguradong mapapasa akin siya. 7 taon na kaming magkasintahan ni Woody. Pero sentimental din naman si Woody. Tingnan natin. Maganda ang plano mo. Si Woody ba yun? Kamusta? Dinala si Woody Chower. Ano? Tita. Woody, dinakip ni Liu Beifeng si Chower at si Chairman Jiang. Bilisan mo. Sagipin mo sila. Tita, gising po kayo. Heavenly Teacher. May magdala sa kanila para magamot. Hoy! Hoy, manood ka ng magandang palabas, hayop ka. Babae, binibigyan kita ng muka. Ayaw mo. Woody, dalhin mo ang Sunfish Jade Pendant. Halika, Yunhe Merchant Ship. Kunin ang mga bangkay nitong 2 putang ina, ha. Liu Beifeng, Zhang Hongsheng. Ako si Woody. Hindi kita papatayin ngayon. Sumpa ko, hindi na ako magiging tao. Halika. Ang Penniless Monk na ay nang nagpaningas ng tunay na apoy. Ang maliit na Yunzhou na ito ay maaaring hindi makatiis sa kanyang galit. Ipag-utos agad. Tipunin ang 100,000 disipulo. Sumunod sa akin sa Yunhe Villa. Sagipin ang 2 ginang. Wisit, di ba't magaling ka namang magkunwari? Subukan mo naman ng isa pa para sa akin. Liu Beifeng, asong ulol ka. Kung multo man yan, hindi ka palalampasin ng grupo ni Jiang. Grupo ni Jiang? Ako'y may takip ni President Jiang. Natatakot ba ako sa'yo, grupo ni Jiang? Sasabihin ko sa'yo. Ang trabaho mo ngayon ay samahan si Master Jiang para sa pag-aasawang multo. Samahan mo siya hanggang kamatayan. Ha. Ikaw? Ipinangako na ni President Jiang na ibibigay ka sa akin. Hayaan mo akong bahala sa'yo. Hintayin mong matapos ang pag-aasawang multo. Sumama ka sa akin at maging aliping babae mo ako. Paglingkuran mo ako araw-araw. Panaginip lang yan. Ano? Matagal na kitang tinitiis. Sa wakas, naghiwalay na kayo ni Woody. Tapos, araw-araw kang humihingi ng tawad para kay Woody. Handang mamatay ka pa para sa kanya. Isinaalang-alang mo ba ang nararamdaman ko? Ngayon, kailangan kitang kantutin. Ang anak ko ay hindi pa man nag-asawa. Bigla na lang umalis ng ganun. Ginawa ito ng tatay mo para sa'yo. Dalhin mo sila rito. Tumayo ka. Halika rito. Baba ako mamaya para paglingkuran ng maayos ang anak ko. Naiintindihan mo? Iminumungkahi kong hayaan mo kaming umalis. Kung hindi, hindi ka palalampasin ni Kuya Woody. Walang kwenta si Woody. Kung maglakas loob siyang pumunta, tingnan mo kung paano ko siya patayin.
Ginagawa mo ang ganitong bagay? Hindi ka ba natatakot na pagbintangan ka ng hari ng Northern Xinjiang? Malaki man ang hari ng Northern Xinjiang. Kaya mo bang talunin ang walang kapantay na Celestial Master ng Tianji Pavilion? Kapag nakuha ko na ang Yangyu Jade Pendant, iaalay ko ito sa Heavenly Master. Anong magagawa ng hari ng Northern Frontier sa akin? Alam mo ba, ang walang kapantay na Heavenly Master na sinasabi mo ay si Kuya Woody? Ha, Jiang Tianzhao. Nagmamadali ka bang magpagamot? Kung natural na teacher si Woody, di ako ang ama ng Heavenly Master. Sige, gabi na. Huwag nang maghintay kay Woody. Namamatay ang anak ko dahil sa inyo. Mauna kayo sa kabaw. President Jiang, hindi ba't ipinangako mo sa akin na ako ang bahala sa kanya? Ano ka? Isa ka lang aso sa tabi ng anak ko. Karapat dapat ka bang makipagnegosasyon sa akin? Ikaw. Hoy. May 3 segundo ka. Kung hindi ka aalis, dito ka na lang magpakailanman. Wag! Aalis na ako. Hayop ka. Anak, isa sa inyo. Nasa labas ako. Magtropa tayong mag-ama. Magsaya muna tayo. Ihatid na natin sila. Ha, bitawan mo ako, anak. Tulungan kita ng tatay mo. Bitawan mo ako. Jiang Hongsheng. Naghahanap ka ng away. Hoy, Woody, handa na kaming mag-aama naghahasay ng babae mo. Paano ka nakarating dito? Kuya Woody, si Chowie nakakulong sa kabaong kasama ang bangkay ni Jiang Yi. Ano, mamamatay kayong lahat. Pigilan siya. Ano ba ang ginagawa ninyo? Gulong. Paano nangyari iyon? Turaanin mo siya. Kuya Woody, bilisan mo. Hinuli mo ng kamay ang excavator. Tao ka pa ba? Ikaw naman ang mamamatay. Tianzhao, kamusta ka? Teka, nasa loob si Chowie at walang kumikilos. Sagipin mo siya. Tigil! Huwag kang lalapit. Lumapit ka at babariling ko ang babaeng ito dito. Huwag. Akala mo matatakot ako sa baril mo, talaga? Kahit gaano ka kabilis, mas mabilis pa rin ang bala. Kahit mamatay ako, isasama ko ang babaeng ito sa libing ko. Kuya Woody, huwag mo siyang galitin. Kung may mangyaring masama, mamamatay talaga si Chowie. Woody, hindi ko inasahang ganito ako kahanda. Ang daming eksperto. Pero ikaw lang ang nag-isa. Sige, aminado ako, ang galing mo talaga, Woody. Pero ako lang ang makakaligtas sa mundong ito. Ha. Ibigay mo ang Yangyu Jade Pendant. Kung hindi ko ibibigay, ilabas mo. Kuya Woody. Buksan. Hate na. Ibigay mo sa akin, ibigay mo sa akin. Ha. Kapag hawak ko ito, wala nang makakapatay sa akin sa buong mundo. Ha. Tama ba? Talaga? Huwag naman sana. Tagapagturo ng langit. Alam mo, ito ang kailangan ng tagapagturo ng langit. Isa sa mga hantong na Jade ng Pisces. Ang hantong na Jade ng Yangyu. Kapag nakuha ito, makakaakyat tayo sa tagapagturo ng langit.
Bilisan mo, patayin si Woody, ibabahagi ko sa iyo ang hantong na jade ng Yangyu na ito. Ha ha ha. Tagapagturo ng langit. Huli na ako. Sana'y patawarin mo ako. Sana patawarin ng tagapagturo ng langit ang kanyang mga kasalanan. Ano? Ikaw? Ikaw ang tagapagturo ng langit. Jiang Hongsheng, ibaba mo ang baril lumuhod. Ngayon, nagalit ka sa tagapagturo ng langit, wala na yatang makakapagligtas sa iyo. Hindi ko inaasahang ito ang resulta ng aking pagsisikap. Anong silbi sa akin ng hantong na jade ng Yangyu na ito? Jiang Hongsheng, uulitin ko, ibaba mo ang baril. Pakakawalan ko ang nanay mo. Nakakaalam ng kinabukasan, nagsasabi ng nakaraan at kasalukuyan tagapagturo ng langit, winawasak ang 5 elemento. Sabi sa mundo ng mga mandirigma, ang lugar na ito ay kahoy na pumapayong. Ang baril ay ginto, kapag pinaputok mo ito magiging maayos si Chao-Er. At ikaw ay tiyak na mamamatay. Tagapagturo ng langit, huwag kang magpanggap dito. Hindi ako naniniwala sa kapalaran sa mundo ng mga mandirigma. Babaguhin ko ang aking kapalaran ngayon. Dadalhin ko ang babaeng ito para samahan ako sa kamatayan. Maglakas loob ka tapos na anong kinakatakutan ko. Walang makakapanghusga sa akin. Pumunta ka sa impyerno, tagapagturo. Chao-Er, Kumusta? wala namang malala. Na-stress lang siya dahil sa kakulangan ng oxygen. Kukunin ko na siya. Master ng langit, huminga pa rin siya ng maluwag. Parang may gusto akong sabihin sa'yo. Sabihin mo ang huling salita mo. Sasabihin ko sa'yo, isa pang Yin Fish Jade Pendant. Nasa Xuanming Gate mismo. Hindi mo yan makukuha. Xuan Mingmen, ito ang demon sect na kasikat ng Tianji Pavilion. Estudyante, tandaan mo, ang Xuan Mingmen ang kaaway ng Tianji Pavilion. At maglalakbay ka sa mundo sa hinaharap, mag-ingat ka sa mga plano ng Xuan Mingmen. Naalala ng estudyante ang mga aral ng master. Hindi ko inaasahang makikilala ang Xuan Mingmen sa huli. Hari ng Hilagang Hangganan. Alam mo ba kung nasa ng Xuan Mingmen ngayon? Palaging pabago-bago ang Xuan Mingmen, malamang iilan lang ang nakakaalam ng eksaktong lokasyon niya. Gurong makalangit, aatakehin mo ang Xuan Minggete. Tama, imbes na nakatunga nga lang. Mas mabuting umaksyon tayo. Gagawin ng iyong lingkod ang lahat ng makakaya para maghanap kapag may balita na agad-agad kong ipapaalam sa gurong makalangit. Tawagin si Chen Jiao malalim ang koneksyon niya sa Yunzhou. Baka may mahanap siyang mga bakas. Si Liu Beifeng, hayop na yan. Sayang ang tiwalang ibinigay ko sa kanya noon. Hindi ko inakalang ganoon pala siyang tao. Sige ma, ayoko nang marinig ang pangalan niya ngayon. Sige, wag na nating pag-usapan yan. Tia Chao-Er, kumusta ang pakiramdam mo? Udi, dumating ka rin, Tia. Okay lang po ako. Si Chao-Er lang, hindi pa rin maganda ang pakiramdam. Halika, samahan natin siya. Chao-Er, gumagaling ka na ba? Oo, ngayong pagkakataon, salamat sa pagdating ng Hari ng Hilagang Hangganan. Kung hindi, baka patay na kami ni Chairperson Jiang. Hindi mo alam na ako ang nagligtas sa'yo. Woody, huwag kang magbiro. Sabi sa akin ni Chairman Jiang, ang Hari ng Northern Border ang nagligtas sa atin. Kumusta naman si Chen Jiao? Nagising na ako, maaga siyang umalis. Chen Jiao, ayaw mong malaman ni Chao-Er ang tunay kong pagkatao. Sinadya mo bang sabihin yon? Udi, kakagising lang ni Chao-Er. Bakit ba't lagi mong binabanggit ang ibang babae sa harap niya? Yung Woody na yon, ganoon ang narinig ko. May nakuha kang piraso ng Hisbi na nagkakahalaga ng 100 bilyon. Bakit hindi mo pag-isipan? Ibigay mo kay Chao-Er. Ma, ano ba ang pinagsasasabi mo? Hindi ba tama?
Sa lakas ng loob ninyong dalawa, panahon na lang ang kailangan para magsama kayong muli. Gawin mong bigay kaya ang hisbay, di ba? Woody, pasensya na. Naibigay ko na yung hisbi na yon kay Chen Zhao. Anong sinasabi mo? Ikaw naman modernong Chen Shimei. Noong kasama mo si Chauer, wala kang naiuwing kahit piso. Ilang araw pa lang kayong hindi nagkikita ni Chauer. Ang mamahal-mahal na bagay na yon, ibinigay mo sa ibang babae. Tingnan mo ako. Tingnan mo, hindi kita papatayin. Walang Ma, anong ginagawa mo? Pinagtatanggol mo pa rin siya. Ang mahal na bagay na yon, ibinigay niya sa ibang babae. Kailan ba siya nag-isip para sa'yo? Tita, magsalita ka ng maayos. Sa totoo lang, hiwalay na kami ni Chauer. Naintindihan ko naman kung kanino man niya ibigay ang hisbay na to. Baliktad. Ma. Umalis ka na dyan. Aalis ako? Bakit ako aalis? Bahay ko to. Kahit gusto mong umalis, ikaw rin umalis ka na. Woody, bakit ganyan ang pakikitungo mo sa nanay ko? Pasensya na, medyo naging mainit lang ang ulo ko. Chauer, nakita mo? Ganun ang ibig niyang sabihin. Taong walang utang na loob. Pinapalayas pa tayo. Woody, grabe ka naman. Ako? Kung hindi lang dahil sa bagong bahay na binili ni Chauer, hindi pa na ibibigay, ayoko nang makita ang mukha niya. Hindi pa nga na ibibigay. Naalala ko, 2 taon na ang nakalipas ng bilin mo yon. Palagi na lang may dahilan ang developer para hindi i-turn over ang bahay. At sa isang real estate company pa ng Wang family sa kabisera, wala akong magawa kundi maghintay. Kunin mo itong copper coin at ibigay mo kay Wang Chongyang. Sinisiguro ko, agad niyang ibibigay sa iyo ang bahay. Akala mo ba tanga kami? Si Wang Chongyang ang patriarka ng pamilyang Wang sa Imperial Capital. Ilang taon ka na ba? Nakikinig sa'yo si Master Wang? Siya si Wang Chongyang ay lumuhod sa harap ko at nagmakaawa sa akin. Kung makakapagtrabaho siya para sa akin, iyon ay kasiyahan niya. Tama na, Woody. Akala ko nagbago ka na. Hindi ko inaasahang magpapatuloy kang magsalita ng ganyan. Baligtad ang itim at puti. Kahit ikaw, hindi ka naniniwala sa akin, di ba? Maniwala sa'yo? Sa nakalipas na 7 taon, kung hindi kumita ng pera si Chauer para buhayin ang pamilya, at ikay pumalit, basura ka. Namatay na sana kami sa gutom. Kung ganoon, di kikita ako ng pera. Kalahating araw. Ibabalik ko ang perang ibinayad sa akin ni Chauer sa mga nakaraang taon. Babawi ako ng 100 beses. 100 beses niyan. Hindi bababa sa 100 milyon. Hangin ka. Walang draft-draft. Kung makakakuha ka ng 100 milyon sa kalahating araw, ako mismo ang magpapapal sa sarili kong tenga ng 3 beses. Kung hindi ka makakuha ng 100 milyon, edi ibalik mo ang bahay na ito. Sige, usapan na yan. Hoy, Woody! Bakit mo siya hinahabol? Hindi ka naman karapat-dapat para sa kanya. Hello, sarado na kami. Ma, anong nangyari? Nawala na ang bahay natin. Oy, bakit engkanto pa rin ito? Tingnan mo yung libo-libo. Naglabas ng 100 milyon. Nababaliw ito sa pera. Naku po, maging kontento ka. Kung hindi ako nagmamadaling gamitin ang pera, tinatamad akong bilangin kahit gaano karami ang ibigay. Tol, saan ka galing? Parang hindi naman gusto mong magpalimos sa kalsada, di ba? Hoy. Kaya mong gamutin ang mga malulubhang sakit. Hindi nagtatrabaho, hindi tumatanggap ng kahit anong pera. Okay, nasa kotse ang kapatid kong babae. Kakaiba ang kanyang kalagayan. Basta't maililigtas mo siya, bibigyan kita ng 10 milyon. Bini-bini, nagmamadali ka bang magpagamot? Mukhang manluloko ito sa unang tingin. Huwag mong saktan ang pangalawang binibini. Huwag kang bastos. Aray, natapon lahat. Deleted ang mga mata. Nababaliw ka, takot ka sa liwanag. Ito ang sintomas ng kapatid mo. Paano mo nalaman? Alam ko rin kung hindi ako sasaklolo sa loob ng kalahating oras, ang kapatid mo ay siguradong mamamatay. Ang kapal ng mukha mo. Pakiusap, iligtas mo ang buhay ng kapatid ko. Tara, tingnan natin. Masama talaga ang puwersa. Hoy, ang pamilya Sun ay isa sa 4 na pangunahing pamilya. Kung hindi mo mapagaling ang pangalawang binibini, wala ka ng lugar sa Yunzhou. Huwag kang bastos. Sumusulong ang mga sundalo, lumalabas na ang masamang espiritu. Kapatid. Nawala na. Kapatid. Ang lakas ng loob mong patayin ang pangalawang binibini, pagbabayaran mo ito. Kapatid, gising ka na.
Ate, sino ang nagligtas sa akin? Salamat po, Gino, sa pagligtas sa buhay ng kapatid ko. Bumalik na talaga sa normal. Ang galing tapos na. Sama namin kanina, hindi naman kami pag-iinitan niya, di ba? Bilisan ninyo. Halika, tumayo ka. Ang kapatid mo ay sinapian ng masamang espiritu. Kung hindi ako nagkakamali, ninakaw ang puntod ng inyong mga ninuno. Ang puntod ng aming mga ninuno, humihingi kami ng tulong sa Ginoo handang magbigay ng gantimpalang 100 milyon. Sige, tara na. Ibisaltit ni ang aming mga tahanan. Sabi ninyo, wala na ang aming mga bahay at kailangan pa rin naming magbayad ng hulog. Paano naging patas yun? Oo nga, paano naging patas yun? Ibalik ninyo sa amin ang aming mga bahay. Eksakto, wala kayo kundi isang mapagsamantalang negosyo. Ano ba yung ingay na yan? Sinabi ko na sa inyo, hindi maganda ang kalagayan ng kumpanya. Ang inyong mga bahay ay pansamantalang ginamit bilang sangla. Kapag umayos na ang pananalapi ng kumpanya, makakalaya na ang inyong mga bahay. Ilang taon na ang lumipas. Ibigay ninyo ang perang binayad namin para sa mga bahay o ibigay ninyo ang mga bahay. Ano? Ikaw ba ang unang magpapakabayani? Ganito ba ang trato ninyo sa mga homeowner? Nangahas pa kayong manuntok? Makinig kayo, ang aming kumpanya ay may backing ng Capital Wang family. Kung sino man sa inyo ang mangahas na magkagulo dito, pananagutan ninyo ang kahihinatnan. Siguro hayaan na lang natin. Maghintay pa tayo ng kaunti. Oo nga, hindi natin kayang kalabanin ang Capital Wang family. Ang hirap ng buhay ko. Hindi ba kayo natatakot na magkaisa kaming mga homeowner at kayo'y idemanda? Magdemanda? May lakas ba kayo ng loob? Kung talagang may kakayahan ka, sinasadya ng Diyos na guluhin ang pamilya Wang, huwag mo akong guluhin dito. Ginoong Wang, maaari po ba kayong dumalaw sa aming kumpanya para mag-inspection? Ikinararangal po namin. Wang Chongyang, ang punong pamilya Wang. Ang maharlikang pamilya ng imperial na kabisera. Hoy, punong pamilya Wang. Ako may sasabihin ako sa inyo. Nangloloko sila ng pera at bahay. Hindi makatarungan. Ay nanay. Ano raw ang sinabi niya? At ano ang ginagawa ng mga taong ito, haha? Pinatawa ang aming puno, isa itong baliw na babae. Hindi mo ba ako naiintindihan? Huwag kang lalabas dito. Ano pa ang pinag-uusapan ninyo? Palayasin ako. Sumusobra na kayo. Tigilan ang pagpapaloko dito. Sandali lang. Tama ang Tansong Barya. Tama ito ang Tansong Barya ng Heavenly Master. Heavenly Master, narinig ko na ang walang kapantay na Heavenly Master ng Tianji Pavilion. Isang napaka-impluensyang tao iyon na pinagmanuhan pa ng hari ng Northern Frontier. Paano nangyari? Hindi ba ito ang Tansong Barya na ibinigay ni Woody? Ang lakas ng loob mo, mangahas kang hamakin ng Heavenly Master. Ang tapang, naglakas loob kang lapastanganin ang anghel na guro. Ako. Guro Wang, kinuha nila ang bahay namin bilang sangla nang walang pahintulot. Hindi pa na ibibigay sa loob ng maraming taon. At pinabayaran pa kami sa utang. Hindi ba't panloloko ito para sa pera at bahay? Oo, pangit ang pagkain. Ito ba ang magtutulak sa akin sa bangin? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Sasabihin ko sa'yo, bibigyan kita ng 2 araw. Dapat maibigay ang bahay sa loob ng 2 araw. At pagkatapos ay umalis kayo. Umalis kayo, naiintindihan? Naiintindihan ko. At ikaw tanggal ka na. Umalis. Ayos na. Salamat guro ng pamilya Wang. Ayan na. Kayong dalawa, dahil nasa inyo ang Tansong Barya na ito, magtanong ako, sino ang anghel na guro? Hoy, yang pinuno ng pamilya Wang. Nagkakamali ka. Ang Tansong Barya na ito ay ibinigay ng basurang kumain ng malambot na kanin yung anak kong babae. Sinasiguro ko, tiyak na hindi siya isang anghel na guro. Bakit nasa inyo ang Tansong Barya na ito? Hoy, sa palagay ko, malamang ninakaw niya ito. Ninakaw? Naglakas loob magnakaw mula sa anghel na guro. Agad na papuntahin siya sa akin. Ginoong Wu, ang ninunong libingan ko ay nasa unahan lang. Pinapawi ng Yin Qian sa mga espiritu. Sino ang naglagay ng laro dito? Ito ay para bigla kang mamatay. Jiwoo, basta maligtas mo lang ang aming pamilyang Sun, pakiusap lang po ito. Sige, tignan natin. Sige. Ang Storban Teladalu ang mabigat na people. Ang multos ay pupunta sa bundok. Libong masama ang hindi makakakuha nito. Ang masama ay hindi maalis.
Talagang tunay na divine calculator, kahanga-hanga. Pinsan, ikaw ba? Ito ang unang photographer ng Imperial Capital. Nakita niyang may problema sa aming ninunong puntod, kaya inanyayahan ko siya para magpalayas ng masamang espiritu. Ikaw ba? Ito po si Jiwoo. Sinabi rin niyang may problema sa aming ninunong puntod. Well, nakikita kong ang problema ay wala. Ang paglutas ng problema ang mahalaga. Delikado ito. Isang maliit na pagkakamali ay pwedeng ikamatay mo. Bata, sa tingin ko ay masyado kang mababaw. Umalis ka na rito agad-agad para hindi ka masunog. Kapwa Taoist, nung ako ay pumasok sa landas, baka hindi mo pa alam kung saan ka gumugulong. Kung pag-uusapan talaga ang seniority, kailangan mo pa rin akong tawaging lolo. Pangahas, paano mo magaganyan ang master na divine calculator? Bunso, saan mo nakita ang ganyang impostor? Jiwoo, sobra na po. Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Sige, aalis na ako. Bago ka umalis, binabalaan kita ulit. Gawa ng tao ang lugar na ito. Hindi ang mundo ang nagbabago. Kapag tinamaan mo ito ng gintong liwanag na spell, puputok ang masamang espiritu. Walang pinagkaiba sa pagpapakamatay. Hoy, Ginongwu. Ate, wag mo nang isipin ang salamangkero na, yun. Master, pakiusap, gawin mo na. Sa lalong madaling panahon. Ha! Hindi! Takbo! Halika na. Ibalik ang master. Master. Ginoong Wu, bulag kami sa katotohanan. Pakiusap, tulungan ninyo kaming iligtas ang aming pamilyang Sun. Ginoong Wu, kayo ang tunay na master. Hindi ko dapat kinainisan ang inyong karangalan. Ang may galing ang nauuna. Hindi kasing galing ng iba ang nakababatang henerasyon. Pakiusap, tulungan ninyo ang mga nakatatanda. Kung malulunasan ninyo ang masama, gagawin kitang lolo. Dahil sa inyong pagkawala ng landas, gagawin ko na ito minsan. Abo sa abo. Lupa sa lupa. Tapos na. Umalis kayong lahat na masasama. Naitaboy ang mga Diyos. Tapos na ngayon. Salamat, Ginoong Wu, sa pagsagip sa pamilyang Sun. Ang aming ninunong tagapagtatag sa itaas, mangyaring tanggapin ang yukod na ito mula sa inyong inapo. Tumayo ka na ngayon. Napakabigat ng hangaring pumatay, kaya ang paglapastangan sa libingan ng pamilyang Sun ay dulot ng butong ito. Naalala ko na, 3 taon na ang nakalipas ang Panginoon ng sekta ng Xuanming ay dumating upang pumili ng bagong libingan para sa aming pamilya. Ang butong daliri na ito ang kanyang iniwan. Noong panahong iyon, sinabi niyang ang pag-iiwan ng butong daliring ito ay magtitipo ng yaman at kapalaran para sa pamilyang Sun. Ngunit ngayon ay malinaw na nagtanim siya ng binhi ng kapahamakan upang saktan ang aming pamilya. Li Yuan, Panginoon ng sekta ng Xuanming, kaya siya umalis. Ang butong daliri na ito upang nakawin ang kapalaran ng pamilyang Sun. Ang balak na ito ay tunay na mapanira. Ano? Gayunpaman sa pag-iiwan ng butong daliring ito, siya rin ay nag-iwan ng sarili niyang pagkukulang, maging panatag sa lalong madaling panahon. Sa mundong ito, wala ng sekta ng Xuanming. Ninunong tagapagtatag, nais ninyong puksain ang kasamaan at itaguyod ang katarungan. Tama. Makapangyarihan ng ating ninuno. Ginoong Wu, ang card na ito naglalaman ng 1 bilyon bilang tanda ng aming pasasalamat. Mabedi, kaya't aking tatanggapin ito. Udi, saan ka napunta? Halika rito ngayon din. Anong problema? Paano mo nagawang magtanong pa? Ang kapal talaga ng mukha mo para nakawin ang sa makalangit na guro ng Celestial Secrets Pavilion. Ang kapal ng mukha mo. Ano ang ibig mong sabihin? Woody, alam na namin ang lahat. Ang baryo mong iyon ay pag-aari ng makalangit na guro ng Celestial Secrets Pavilion. Yun lang ba? Ang mga gamit ng makalangit na guro ay akin din. Ang kapal mo, ang kapal ng mukha mo. Nagpapanggap ka bilang ang makalangit na guro. Woody, ang makalangit na guro ng Celestial Secrets Pavilion ay isang figurang iginagalang kahit ng Northern Frontier King hinahangaan. Woody, nawawala na ba sa isip mo? Ikaw pala si Woody. Sumama ka sa amin.
Gusto ka raw makita ng amo namin. Gusto niya akong puntahan? At bakit ko gagawin iyon? Woody, yun ang pinuno ng Wang clan ng Imperial City, si Wang Chongyang. Galit na galit siya sa pagnanakaw mo ng barya. Kapag nakita mo siya, kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad. Naririnig mo ba ako? Kung kinakailangan, aminin mo na lang na ninakaw mo ang barya. Alam mo? Magmamano pa ako sa kanya. Sige nga, tingnan natin kung ano ang magagawa sa akin ni Wang Chongyang. Ikaw? Mamuno ka. Hey Woody, Chao nakikita mo? Wala siyang pag-asa. Parang putik na walang kinabukasan. Yung mga tansong barya, kung talagang ninakaw niya, malas siya sa atin. Kailangan nating maghiwalay ng landas sa kanya. Woody, kailan ka ba magiging responsable? Nandito na ang amo ng bahay. Narinig kong ninakaw mo ang mga barya ng Panginoong tagapagligtas. Ikaw, Wang Chongyang. Dapat mong ibuka ng mabuti ang mga mata mong iyan at tingnan mabuti kung sino ako. Ang kapal ng mukha mo. Ikaw pala. Panginoong tagapagligtas, ang iyong abang lingkod na si Wang Chongyang ay nagpupugay sa Panginoong tagapagligtas. Nagpupugay sa Panginoong tagapagligtas. Hoy, napansin kong ikaw, bata. Ay lumakas ang loob ng hindi nagkita. Hindi ba? Alam mo bang nagkamali ka? Ako, alam kong nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako. Panginoong tagapagligtas ako. Nagkamali lang ako ng pag-iisip. Sandali, akala ko kasi na itong napakahalagang bagay ay ninakaw ng iba, kasalanan ng aking katangahan. Nakikiusap ako sa iyong kapatawaran. Ngayon ko lang naisip, utak baboy ka pala. Sino bang makakapagnakaw ng gamit ko? Sige na. Dahil sa mabuti mong intensyon, hindi kita pag-iinitan. Ngayon sumama ka sa akin sa labas at ipaliwanag mo ng malinaw kina Chen Shaoer at sa kanyang ina. Sige, walang problema. Oo nga pala, Panginoong tagapagligtas, narinig kong sa 4 na araw, gaganapin mo ang seremonya ng pagsubok. Totoo ba iyon? Eksakto. Kaya't buong pagpapakumbaba kong hinihiling sa iyo ang isang matagumpay na pagsubok at upang maipakita ang iyong walang katulad na kariktan sa harap ng mundo. Huwag mo muna akong purihin. Lumabas ka muna at magpaliwanag sa akin. Hoy. Nasaan na sila? Hoy. May tao ba dyan? Saan na yung mag-ina kanina? Sabi nila, uuwi raw sila para mag-empake ng gamit tapos umuwi na. Mag-empack? Ano ba ang silbi mo? 2 tao lang, hindi mo pa mabantayan. Lumabas ka, lumabas ka. Sige, kung ganon. Kung ganon ang sitwasyon, uuwi na lang ako at magpaliwanag. Ginoong Wu, bilang pagpapahayag ng aking paghingi ng paumanhin. Kapag muling dumating si Binibining Chen para kunin ang ari-arian, ako mismo ang mag-aasikaso sa kanya ng maayos at pipiliin para sa kanila ang pinaka-high-end at mamahaling ari-arian na meron tayo dito. Gawin mo ang sinabi mo. Settled na ito. Buong paggalang naming inihahatid si Ginoong Wu. Hindi ba ito ang gamit ko? Anong nangyayari? Ikaw dapat hintayin mo muna si Woody para makapag-usap kayo tungkol dito. Ano pa ang pag-uusapan? Woody. Anong ginagawa ninyong lahat? Woody, nangahas ka pang bumalik? Huwag mong sabihin na lumuhod ka at nagmano sa punong Wang. Ang punong Wang ang nagpatawad sa'yo, di ba? Karapat-dapat ba si Wang Chongyang na pagmanuhan ko? Siya ang lumuhod sa akin na mamakaawa para sa kapatawaran ko. Ako ang nagpatawad sa kanya. Woody, anong kalokohan ang sinasabi mo? Kung kalokohan man o hindi, tanungin mo si Wang Chongyang at malalaman mo. Tama na. Kung gusto mong mag-astang baliw, sa labas gawin mo. Ito ang bahay ko. Lumabas ka na ngayon din. Bahay mo? Kailan pa naging bahay mo ito? Ano? Gusto mong magsinungaling sa usapan? Ang usapan natin kaninang umaga. Kung hindi mo makakamit ang 100 milyon, mag-impake ka at umalis ka. Ngayon, huwag na ang 100 milyon. Wala ka namang kahit 1 sentimo, di ba? Puro kasalita, pera lang ang alam, ano? Sinong nagsabi sa'yo na hindi ako makakakuha ng 100 milyon? Ang card na ito ay may 1 bilyon. Talo ka. Natalo ka. Udi, bigla ka na lang may hinugot na card at sabing may bilyon dito. Sino ba ang niloloko mo? Kung bilyon nga ang laman nito, malalaman mo pag tinignan mo. Sige, kung walang pera sa card na ito, kung wala talagang pera, edi ipapapalayas kita. Tara na. Udi,
Swipe ko na ito. Sige. 1 bilyong piso. Isahan 10,000,000. 1 bilyon. Paano ito nangyari? Kalahating araw lang, kumita ng 1 bilyon. E di sa 1 buwan, 10 bilyon na. Mahal na manugang. Ay, mahal na manugang. Nagkamali ako sa'yo. Kanina, masama ang bunganga ko. Tita, natalo ako. Sampaling ko ang sarili ko ng 3 beses. Woody, saan mo nakuha ang ganyang kalaking pera? Anong ginawa mo? Wala naman. Tumulong lang ako mag-check ng Feng Shui. Ano? Mag-check ng Feng Shui? Woody, nakaka-disappoint ka talaga. Paano mo nagawa ang ganitong bagay? Bakit mo siya pinapahalagahan? Basta't kumikita tayo. Bakit mo pinapansin? Bakit mo pinapahalagahan? Ma, ang Feng Shui ba ay isang scam lang? Isang scam lang ba talaga yan? Kung ganoon kalaki ang kanilang pera, hindi sila ordinaryong pamilya. Kapag may problema sa huli at sila'y dumating, tayo ang magkakaproblema. Ano? Kahit 10 beses o 100 beses pa ang alok, 100 beses pa, hindi ako gagawa ng reading. Ang 1 bilyon ay wala lang. Masyado mo akong minaliit. Tumahimik ka. Marumi ang perang kinikita mo. Marumi ang pera. Gusto mo bang mamatay kami ni Xiao Er? Kunin mo ang marumi mong pera at umalis ka na. Huwag kang magsisisi. Sandali. Pwede kang umalis, pero iwan mo ang susi ng bahay. Shower. Ito rin ba ang gusto mo? Oo, ito nga. Sige. Dahil bulag ka na, mag-isa ka na lang. Kung ganoon, di mo nakikita ang totoo. Mag-ingat ka sa mga susunod mong hakbang. Woody, saan ka pupunta sa ganitong oras? Hari ng Hilagang Hangganan. Sunduin mo ako kaagad. Nababaliw ka na ba? Isang tawag lang at hari ng Hilagang Hangganan. Sino ka ba para mag-utos ng ganyan? Woody, kailan ka ba talaga magbabago sa ugali mong magmalaki at magsinungaling? Mabuti. Nakalaya na tayo sa walang kwentang tao na. Yon ang bahay na ibalik na rin. Mas sumobra ka na naman. Nangako na ako kay Woody na iiwan sa kanya ang bahay na to. Sa kanya? Tarapat-dapat ba siya? Hindi ba't magaling siyang manloko at mandaya? Pwede naman siyang mang-ibang tao. Wala akong pakialam sa kung ano man ang gawin niya. Wala akong pakialam kung mamatay man siya. Ma, naku. Tita, anong nangyari? Nandito na ang Panginoong Hari ng Hilagang Hangganan. Ano? Kotse nga talaga ng Hari ng Hilagang Hangganan yan. Kotse nga ng Hari ng Hilagang Hangganan. Ho, nakita mo ba talagang sumakay si Woody sa kotse ng Hari ng Hilagang Hangganan? Hindi, nakita ko mula sa malayo ang kotse ng Hari ng Hilagang Hangganan, kaya nagmadali akong pumunta rito para sabihin sa inyo. Dumadaan lang ang Hari ng Hilagang Hangganan. Ano naman ang kinalaman yan sa walang kwentang yon? Woo! Shower. Ang tagal na nating hindi nagkita. Bitawan mo ako! Sumusobra ka na. Xiao Er. Ho, tumawag ka ng pulis. Ma. Liu Beifang, ano ang gusto mo? Huwag kang mag-alala. Hindi kita sasaktan. Pero sumama ka sa akin sa isang lugar. Anong lugar? Ang pintuan ng Xuanming. Ang kapal ng mukha nila. Anong karapatan mayroon ang pamilya Chen para paalisin si Woody? Sige. Mauna na ako matulog. Woody, ako... Qian Jiao. Anong ginagawa mo rito? May iniisip ka, Woody. Siyempre naman. Nandito ako para aliwin ka.
Woody, alam mo ba kung bakit hindi ko sinabi kay Chen Chaoer na ikaw talaga ang nagligtas sa kanya? Sabihin mo sa akin. Kasi gusto kong maintindihan mo. Ang pamilya Chen man o si Chen Chaoer, wala sa kanila ang karapat-dapat sa'yo. Woody, ikaw talaga ang pinakamahusay sa lahat ng lalaki. Basta gusto mo, anong klaseng babae ang hindi mo makukuha? Ang ginawa sa'yo ng pamilya Chen, talagang ikinalulungkot ko para sa'yo. Ngayong gabi, kalimutan mo na si Chen Chaoer. Ako na ang bahala sa'yo. Banal na Panginoon, may nangyaring napakasama. Woody, magpapalit muna ako ng damit. Dapat kang lumabas muna. Sige. Banal na Panginoon. Tingnan mo ito. Nakita ko ito sa pasukan kanina. Woody, narinig kong nasa iyo ang palawit na hade na Isdang Yang. Isang banal na likha na may maselang pagkakagawa. Labis na hinahangad ito ng puso ko. May handaan bukas sa Profound Abyss Sect. Inimbita na ang iyong asawa at biyenan. Ikaw ay isang maginoo at maunawaing lalaki. Tiyak na hindi mo ako papahirapan ng walang dahilan. Li Yuan, Panginoon ng Profound Abyss Sect. Mukhang ang Profound Abyss Sect ay naghanda ng isang handaan ng kataksilan para sa akin. Tagapangulo Jiang Natsame, kudyang nasa problema ang pamilya Chen. Ano, nasa problema nga talaga ang pamilya Chen. Mabuti, naiintindihan ko. Woody, sina Chen Chaoer at ang kanyang ina ay kinuha ni Liu Beifeng. Itong si Liu Beifeng. Pagkatapos umalis kay Jiang Hongsheng, sumali pala siya sa Profound Abyss Sect. Mukhang ginamit niya ang impormasyon tungkol sa akin na may hawak ng Young Fish Jade Pendant bilang kanyang pagsumpa ng katapatan. Pero hindi kailangan ni Li Yuan na harapin ang pagsubok ng banal na Panginoon. Anong silbi para sa kanya ng iyong Young Fish Jade Pendant? Ang sekta ng Xuanming at ang aking tore ng Tianji ay magkaaway sa loob ng maraming henerasyon at pareho kaming nasa tuktok ng mundo. Kung sakaling mamatay ako sa parusa ng langit, ang sekta ng Xuanming ang maghahari ng walang katapat, di ba? Ganun ba? Agad akong magtitipon ng 100,000 disipulo at lulusubin ang sekta ng Xuanming. Ang aking pamilyang Jiang ay meron ding 3,000 mandirigmang disipulo na makakasama sa laban ni Kuya Woody. Huwag magmadali. Kung talagang gusto nilang tapusin ang lahat ng pagpapanggap, hindi nila ipapadala ang imbitasyong ito. Kaya sina Chen Chaoer at ang kanyang anak na babae ay dapat naligtas pansamantala. Sakto. Kaya't samantalahin ko ang pagkakataong ito na pumunta sa sekta ng Xuanming at kunin ang kwintas na Yin Fish Jade. Kaya kayo ay manatili rito at maghanda para sa seremonya ng parusa sa loob ng 3 araw. Ako lamang ay sapat ng durugin ng sekta ng Xuanming. Nauunawaan. Kuya Woody, sasama ako sa iyo. Mabuti. Sa piling ko, walang sino man sa mundong ito ang makakapinsala sa iyo kahit katiting. Tara na. Uulat sa Pangulo ng Sekta. 3 minuto na lang ang natitira hanggang sa napagkasundo ang deadline. Makalipas ang 3 minuto ngayon, kung hindi pa rin dumarating si Woody, ang 2 babaeng ito, iyon na sila. Salamat, Pangulo ng Sekta. Ayos, matalino ang Pangulo ng Sekta. Chaoer, bakit hindi pa dumarating si Woody? Baka dahil sa nangyari sa akin kagabi, pinabayaan na lang niya tayo. Sa paraan ng pagtrato natin sa kanya kahapon, kahit na talagang hindi siya dumating, wala tayong magagawa kundi tanggapin ang kapalaran. Oh, binibining Leo, dahil sa pagkakaibigan ng ating mga pamilya, pakiusap, magsalita ka ng mabuti. Kay Pangulo ng Sekta dito, si Woody ang kumuha ng iyong Jade Pendant. Kaya hanapin mo si Woody. Kaming mag-ina ay walang kasalanan. Spare you? Karapat dapat ka ba? Ma,
Simula nang malaman mo na nakuha ni Woody ang HB, anong klaseng ugali ang ipinakita mo sa akin? Ngayon ka natatakot? Makipag-usap sa akin tungkol sa damdamin? Karapat-dapat ka ba? Liu Beifeng, ano man ang gusto mo sa akin mo ibuhos. Huwag mong galawin ang nanay ko. Paparating na ako. Sige na nga. Narito na ang mga kasama ko. Ilan kaya sa kanila ang kaya mong harapin? Liu Beifeng, huwag kang magpakalayo. Kalayuan? Binigay ko na ang buong puso ko sa iyo. Pero sa puso mo, wala kundi yang walang kwentang si Woody. Tapos sasabihin mong ako ang nagpakalayo. Sinabi kong gagawin kong impyerno ang buhay mo. At seryoso ako sa kasambaspato. Huling 5 segundo. 5, 4, 3, 2, 1. Dumating na si Woody ng Yunjo para sa handaan. Ay, nandyan na siya. Nandyan na. Woody, dumating ka talaga? Mapanganib dito. Alam mong hindi mo ito kakayanin, di ba? Woody. Dahil mahal na mahal mo si Chao Air, titiyakin kong gagawin ko siya. Sa harap mo. Buksan ang mga pinto. Tanggapin natin ang ating panauhin. Sa lahat ng lalaki. Pinagmamalaki sa mundo. Ang pinuno ng sekta ay nauna pa sa langit, sekta ng Xuanming Diyos na itim na dragon. Ang kapangyarihan ng pinuno ay lumilim sa mundong ito. Nakakalitong panlilin lang ang assessment ko. Wala nang makakapantay sa kay Kuya Woody, isa mong utot. Paano mo nasabi yan ang mga utot ko? Hindi naman ganun kabaho tulad ng sa kanila. Ikaw pala si Woody. Nadala mo ba ang Young Fish Pendant? Tama, ito nga ang Young Fish Pendant. Pag-isahin ang dalawang fish pendant at mapipigil natin ang pagsubok ng Celestial Master. Pagdating ng panahong yun, ilalim ng mga palangtan, lahat ay magpupugay sa aming sekta ng Xuanming. Dahil narito ka para sa handaan, dapat kang bigyan ng upuan. Ngayong naparito ka sa aking sekta ng Xuanming, dapat mong sundin ang mga alituntunin ng aking sekta ng Xuanming. Kung nais mong umupo, dapat mong lampasan ang dalawang pagsubok. Umakyat sa bundok ng mga panandata, bumaba sa dagat ng apoy. Dalawang pagsubok ang dapat mong lampasan. Saka ka pa lamang magiging karapat-dapat na makipagkasundo sa akin. Kung hindi, ilapag mo ang pendant na jade sa lupa. Pagkatapos, putulin mo ang iyong mga sanga at umalis ka. Tungkol naman sa dalawang babaeng ito, mananatili sila sa aking sekta ng Xuanming bilang mga aliping walang hanggan. Hindi, pakiusap, Panginoong Lee. Ipagpaumanhin ninyo kami. Kung may problema kayo, hanapin ninyo si Woody. Si Woody, ako at siya ay walang koneksyon sa isa't isa. Nanay, kung hindi dumating si Woody, hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa atin. At ganyan pa ang sasabihin mo. Wala akong pakialam. Kasalanan niya ang lahat. Kahit mamatay ako, hindi ko siya patatawarin. Tumahimik ka. Kung magpapatuloy kang magingay, pupulutin ko ang dila mo. Kuya Woody, nasa kanila pa rin sila. Ano ang dapat nating gawin? Sige. Yamang wala silang pakialam sa buhay o kamatayan at pinipilit ako kumilos. Sila na ang may kasalanan sa mangyayari. Woody, alam mo ba kung nasaan ka? Ito ang sekta ng Xuanming. Sa buong mundo, maliban sa Tianji Pavilion, sino pa ang kayang tumutol dito? Kayo lang naman ang dalawa. Paano kayo nangahas na maging bastos dito? Swertihan lang nung araw na yun ang pagtakas mo. Di ko inakalang magtatago ka sa Xuanming sect. Mabuti, nandito lang ako para kunin ang buhay mong salot. Anong sinabi mo? Ang kapal ng mukha mong hamakin ng Xuanming sect. Gusto mong mamatay? Baliin ang mga binti niya. Tapos, sa harapan mismo niya, gawin ang babae sa tabi niya. Gusto niyo ng kamatayan? Kasuklam-suklam, ang lakas ng loob mong mamunong hayagan. Akala mo ba talagang wala nang natitira sa Xuanming sect? Wala na. Wala na. Siya, si Woody, talaga di iniisip na siya lang mag-isa, kaya niyang harapin ang napakaraming tao, no? Sectmaster. Itong si Woody, ang tapang manggulo sa harapan mismo ninyo. Wala siyang respeto sa batas. Liu Beifeng, tigilan mo ang pagyayabang mo. Ikaw ang susunod. Ikaw. Kuya Woody, sasama ako sa'yo. Baboy. Messi, tingnan natin kung paano ninyong dalawa malalampasan ang dalawang pagsubok.
Ang mga espada at patalim na ito ay gawa sa madilim na asero, kayang hiwain ang bakal na parang putik. Wala talagang makakalaban sa mga ito. Panoorin mo. Sa sandaling panahon, ang dalawang yon ay puputol-putulin ng mga patalim. Wala silang pagkakataon. Ito, Rubano, ito was now nangyari. O Diyos yer sa tidas. Si Woody. Ay ganito pala kalakas? Aray! Ano naman kung nakalusot sila sa isang pagsubok? May isa pang naghihintay. Woody, nasa pangalawang pagsubok na tayo. Ang ilang pirasong uling ay walang dapat katakutan. Woody, Mamatay kayo sa apoy. Ang mga mangahas lumaban sa Xuanming sect ay mamamatay ng hindi buo ang katawan. Ganun ba? Ang tinatawag na bundok ng mga patalim at dagat ng apoy ay wala lang, di ba? Kaya pala, ang lakas ng loob mong gumulo sa aking Xuanming sect. May konting kasanayan ka nga. Maupo ka. Bisita ang isang panauhin. Paano naman namin hindi paghain ng tsa? Mga alagad, maghain ng tsa. Sundin ang utos. Maaari po bang uminom ng tsa? Anong klaseng biro ito? Wala man lang tasa. At nag-aapoy ang inyong pitzel. Paano maiinom ang napakainit na ito? Ganito kaming maghain ng tsaa sa Xuanming sect. Kung hindi mo kayang inumin, mabubuhay ka na lang ng duwag magpakailanman. Naintindihan mo ba? grabe na ito. Ang Xuanming sect gumagawa ng ganitong hamak na panloloko. Nakakatawa. Sinusubukan mo ang iyong kapalaran. Kung hindi mo kayang inumin, huwag ka nang magpanggap. Mabilis, lumuhod at mag-ukod. Mamakaawa sa Secmaster na kahabagan ang buhay mo. Tama, Woody, tama na ang kalokohan mo. Sagutin mo lang, maglakas loob ka bang uminom o hindi? Ikaw, Bakit naman hindi ako maglakas loob? Talagang matapang ka. Paano ito nangyari? Ginong Woody, ayos ka lang ba? Masyadong mahaba ang tsa, hindi ko gusto. Eto, kunin mo. Ikaw, Paslit! Huwag mong isipin na ang mga hilaw mong kakayahan ay nagbibigay sa iyo ng karapatang maggulo sa aking Xuanming sect. Ngayon, papatayin kita. Ikaw ang may kasalanan nito. Kung may lakas ng loob ka, lumaban ka. Sa isang kamay lang, kaya kitang tapusin. Ang kapal mo. Tama na. Hindi ka ba nahihiya? Nakapasa ka sa 3 pagsubok ng walang kahit isang galos. Talagang may kakayahan ka. Magaling. Isang bihirang talento talaga. Itatanong ko sa iyo, handa ka ba na sumali sa aking Xuanming sect? Huwag po, Panginoon ng sekta. Kailangan ko bang turuan mo ako kung paano gumawa ng mga bagay? Woody,
Kahit na nagdulot ka ng gulo sa aking sekta ngayon, ako ay isang taong nagpapahalaga sa talino. Basta't handa kang makulong sa bilangguan sa ilalim ng tubig sa loob ng 1 taon upang magbayad sala sa kasalanan mo ngayon, maaari kitang payagang sumali sa sekta ng Xuanming at humawak ng mataas na posisyon. Ano ang masasabi mo? Ang sekta ng Xuanming, isang pugad ng kasamaan, ay karapat-dapat ba para sumali ako? Gago! Ang lakas ng loob mong insultuhin ang aking sekta ng Xuanming. Ngayon makakalimutan mo nang umalis dito ng buhay. Woody, magmadali ka at humingi ng tawad sa Panginoon ng sekta. Sabihin mong nagpadalos-dalos ka lang kanina. Oo, tama. Yamang pinahahalagahan ka ng Panginoon ng sekta. Huwag kang maging walang utang na loob. Dapat kang makiusap sa Panginoon ng sekta. Napakawalan ako at si Chower. Nanay, paano mo nasabi? Panginoon ng sekta, si Woody ay likas na masama at isang sinungaling. Kung pananatilihin mo siya rito, mag-aalaga ka ng isang tigre na magdadala ng kapahamakan. Pinapayuhan kitang mag-isip muli. Masama ang ugali mo. Ikaw ang sinungaling. Ikaw pa ang nagpapanggap na biktima. Anong sinabi mo? Tama na. Maaaring maging mayabang ang mga kabataan. Pero kapag binigyan kita ng respeto, dapat tanggapin mo. Sino ka ba? Nangangahas kang pintasan ako. Mukhang hindi sapat ang salita para mapasunod ka. Ang Secmaster mismo ang kikilos. Wala na tong batang to. Nakakasawa lang ang labanan. Maglagay tayo ng pusta. Gusto mo bang tumaya? Ano ang gusto mong ipusta? Narinig kong walang katulad ang sektang Xuanming sa paggawa ng talisman. Sige, hindi kita apihin. Magpaligsahan tayo sa pagguhit ng talisman. Kung sino man ang mas malakas ang talisman, siya ang mananalo. Hinahamon mo ako sa labanan ng talisman. Sigurado ka ba dyan? Tigilan na ang salita. Kung ako ang manalo, ibibigay mo sa akin ang Yinfish Jade Pendant at pakakawalan mo ang mag-ina. Nangangahas ka ba? Palayain ang ina at anak. Hinahamon kita? Woody, nababaliw ka na ba? Nagsasalita lang ng padalos-dalos si Pangulo ng Sekta Lee sa init ng pagkakataon. Huwag mong seryosohin iyon. Tumahimik ka. Huwag makialam ang mga babae sa usapin ng mga lalaki. Ikaw. Tapos na, malamang nakapagbasa ng kapalaran ng isang tao ng minsan, itong si Woody. At ngayon, akala mo'y isa ka ng dalubhasa. Hindi siya katapat ni Pangulo ng Sekta Lee. Sige bata, tinatanggap ko ang hamon mo. Kung ikaw ang matalo, isuko mo ang Young Fish Jade Pendant at sumapi ka sa aking Xuanming sect bilang isang alipin magpakailanman. Nangangahas kang makipagpaligsahan sa paggawa ng talisman sa Pangulo ng sekta. Ayaw mo na bang mabuhay? Gago ka. Akala mo'y wala ka ng katapat. Dahil lang marunong kang mag-martial arts, dapat mong malaman na laging may mas magaling at langit na higit pa sa langit. Kuya Woody, naniniwala ako sa'yo. Woody, ikaw ang may kagagawa nito. Huwag mo akong sisihin. Woody. Magsimula na tayo. Sandali lang. Nasaan ang Yinfish Jade Pendant? Nasaan ang Yinfish Jade Pendant? Kung hindi lang dahil sa banal na kasangkapang nagtatago sa sarili nito na imposibleng matukoy ang lokasyon ng pendant, matagal ko nang winasak ang Xuanming sect. Bakit ngayon lang? Kayong paman. Hindi pa huli ang lahat. Magsimula na tayo. Bakit biglang nagbago ang panahon? Hindi naman uulan, no? Isus Mariosep, tandaan mo ang sinabi mo. Kapag natalo ka, dapat kang sumali sa Xuanming sect, isuko ang Jade Pendant at maging alipin magpakailanman.
Pag-usapan natin yan kapag natalo mo muna ako. Talagang matigas ang ulo mo kung ganon. Simulan na ang labanan ng mga talisman. Fire Talisman. Sige! Ano? Mahina. Ngayon, panoorin mo ito. Thunder Talisman, sige. Anong nangyayari? Nagpakita talaga siya ng kulog mula sa langit. Hindi pa ako nakakita ng anting-anting na kayang magpakita ng kulog mula sa langit. Sino ba talaga siya? Woody. Ito, ano ba talaga ang nangyayari? Inay! Huminahon ka. Li Yuan, susuko ka na ba? Bata ng lolo ko ka lang. Ang tunay na Thunder Talisman ay kayang gamitin lamang ng mga Celestial Master ng TNG Pavilion sa bawat henerasyon. Kulog mula sa langit ang tawag mo diyan? Sa tingin mo, maniniwala ako sa'yo. Tama na ang salita. Pakawalan mo sila at ibigay mo ang Yin Fish Jade Pendant. Kung hindi, sasapulin ka ng kulog. Sige, kung may lakas ng loob ka, ipaulan mo sa akin ang kulog. Ikaw ang may gusto nito. Wala nang pag-asa sa'yo. Naku, takbo! Pangulo ng sekta. Ayos lang ang Pangulo ng sekta. Nabihasa na ng Pangulo ng sekta ang malalim na sining ng sekta ng Xuanming, ang hindi masirang gintong katawan. Isang simpleng kulog lang mula sa langit. Hindi siya masasaktan. Walang katulad ang Pangulo ng sekta sa ilalim ng langit. Pero kanina lang sinabi ng Pangulo ng sekta na tanging ang mga banal na guro ng Tianji Pavilion ang nakakaalam kung paano gumuhit ng mga talisman ng kulog. Ibig sabihin siya ay ang Tianji Pavilion. Ang kasalukuyang banal na guro, ikaw pala. Ano? Siya pala ay isang banal na guro ng TNG Pavilion. Woody, isang banal na guro pala. Ano ba ang nagawa ko? Pinalayas ko pa ang isang kataas-taasang nilalang sa aking tahanan. Hindi ko nakilala ang isang tunay na dragon. Karapat dapat akong mamatay. Karapat dapat akong mamatay. Woody, kaya itinago mo pala ang iyong tunay na pagkatao. Lahat ng sinabi mo noon ay totoo. Imposible. Talagang imposible ito. Bakit si Woody ang magiging isang banal na guro? Bakit ikaw? Narito ang walang katulad na banal na guro. Tingnan natin kung sino ang mag-aastang magulo. Ano naman kung siya ay isang banal na guro? Matagal nang magkaaway ang sekta ng Xuanming at ang Tianji Pavilion. Bakit hindi natin ayusin ang ating mga pagtatalo dito ngayon din? Bakit hindi ngayon na lang ayusin at tapusin na ang lahat? 8 dakilang tagapagbantay. Patayin mo siya para sa akin. Ang 8 dakilang tagapagbantay ay pawang mga dalubhasa sa antas ng Master. Ngunit kahit magsama-sama, hindi nila siya kayang talunin. Anong antas ng lakas meron siya? Posible bang naabot na niya ang antas ng Pangulo ng sekta? Jianjiao, mauna ka na. Walang alis. Ang pagpatay sa'yo ng direkta ay masyadong madali para sa'yo. Una, sisirain ko ang isa mong binti bilang interes. Jianjiao, mauna ka na. Sige, umalis ka na. Ngayon, isasama ko sila. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob na humadlang sa akin. Hayaan mo silang umalis. Bilisan mo. Magmadali ka. Kiawer, takbo. Pero si Woody... Si Woody ay isang Celestial Master. Huwag kang mag-alala, ayos lang. Umalis ka na. Umalis ka na ngayon. Talagang kahanga-hanga ang bagong henerasyon. Hindi ko inaasahan na ang kasalukuyang Celestial Master ng Tianji Pavilion ay napakabata pa. Ang gusto mo ay ito, di ba? Ang tribulation ng Celestial Master ay isang pagsubok na 9 na kamatayan at 1 buhay. Tanging ang Twin Fish Jade Pendant ang makakatulong para ligtas itong malampasan. Kung hindi, lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Kung luluhod ka at magmamakaawa sa akin, marahil ay baka isipin kong ibigay ito sa iyo.
Paluhurin kita at ipasa sa akin ang Jade Pendant. Ako si Li Yuan, ay sumunod sa Incense Fire Deification Path. Sinipsip ang kapalaran ng mundo at humubog ng isang di masisirang gintong katawan. Hindi mo ako masasaktan. Ganun ba? Tingnan mo ito. Ano ito? Ito, buto ng daliri ko ito. Nakapunta ka na sa angkan ng Wang. Kung hindi ako nagkakamali, ang buto ng daliring ito ang ginamit mong sisidlan para sumipsip ng swerte. At sa parehong pagkakataon, ito rin ang kahinaan ng iyong walang kapintasang katawan. Li Yuan, may sariling takbo ang tadhana. Mula ngayon wala ng Xuanming sect sa mundong ito. Ngayon itatanong ko sa iyo, susuko ka ba o hindi? Hindi ako susuko. Susuko ka ba o hindi? Hindi ako susuko. Susuko ka ba o hindi? Susuko na ako, susuko na. Narito ang Jade Pendant. Nakikiusap ako, ipagkaloob mo ang buhay ko. Sinabi ko na, ang Jade Pendant na ito, papaikutin kita sa tuhod para lang ibigay mo sa akin. Sa wakas, kumpleto na ang Twin Fish Jade Pendant. Ang Celestial Master Tribulation na ito, tiyak na magtatagumpay ako sa pagdaan dito. Sabay-sabay na atake. Lahat sirain ninyo siya, patayin. Patayin. Mga general ng 5 kulog, mga commander ng karwaheng apoy. Lumilipad sa kalangitan, nanginginig ang lupa, nagpapaandar ng kulog, tumatakbo sa mga ulap, mga hukbo sa libo-libo, nangunguna sa mga banal na tropa, yunat ang mga bandila, dali-daling ipatawag, walang pagkaantala o paghinto, mabilis, ayon sa utos ng kautusan. Makalangit na Panginoon, kapag dumating na ang iyong pagsubok, tiyak na babalik ako. Ang iyong guro ay tumakas na. Pero ikaw, ipinaglalaban mo pa rin siya. Sulit ba? Lumuhod sumuko at palalayain ka o harapin ang lubusang pagkawasak. Nakikiusap ako, makalangit na Panginoon, ipatawad mo ako, makalangit na Panginoon. Sa loob ng 3 segundo mawala ka sa aking paningin, umalis ka. Woody, hindi Panginoong makalangit na Panginoon. Bulag ako at hindi nakilala ang iyong kadakilaan. Hindi ko alam na ikaw pala ang makalangit na Panginoon. Ikaw, patawarin mo ako, pwede ba? Woody, nakikiusap ako sa iyo. Ngayon ka pa lang matututong magmakaawa? Huli na. Huli na. Mula ngayon, mawawala na ang Xuanming sect. Ang Tianji Pavilion ko na lang ang mananatili. Salamat. Maraming salamat sa inyong pagdalo kay G. Woody at kay BB Chen Xiao'er sa kanilang kasal. Gayon, bigyan natin ng mainit na palakpakan para salubungin amang bagong kasal. Dito sa entablado. Bibay Chen Xiao'er, tinatanggap mo ba si G. Woody? Oh. G. Woody? Tinatanggap mo ba si B. Chen Xiao'er? Oh, teka. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba't napagkasunduan natin? Na bukas tayo ikakasal? Wala akong pakialam. Woody, gusto kitang pakasalan ngayon din. Ma, umalis ka dyan. Asawa ko na siya ngayon. Tama na. Kayong dalawa, gusto ko.